Hallelujah. Praise God. At salamat sa mga response ng mga man of God. At kailangan ho tayo ng Diyos dyan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka ng Diyos. Kailangan ka ng Diyos. God. Pagamit mo yung talento. Okay? So, Tagalog po tayo sa pagkatatapos lang po ng pagdiriwang ng kailang taon na po ba, Kuya Flor? More than 100 na? 108 na. 108 na po ang pagdiriwang ng ating kalayaan. Tayo po'y malaya na. Amen? Malaya na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na. Praise God. Lalong-lalo pa, nung tinanggap mo si Christ sa buhay mo, lalong sinilyuhan ng Panginoon na yung pagiging tunay na malaya. Amen. So, nakita ko yung selebrasyon ng pagdaraos ng kalayaan ay sabi ng ilan, may mga komentaryo, hindi daw nabago, may mga iba naman na nabago. So, tayo naniniwala tayo na merong ginagawa ang Diyos sa bansang Pilipinas. Amen. Amen? Wala yata akong kausap doon. Merong ginagawa ang Diyos sa bansang Pilipinas. Praise God. Kung hindi kayo naniniwala, wala akong pakialam sa inyo. Ba't ako naniniwala? Amen? Praise God. Basahin natin. Ito po ay nangyari kay prophet Nehemiah nung siya ay tawagin ng Diyos. Alam ko at naniniwala ako mga kapatid, meron tayong pagkatawag at tinatawag tayo ng Diyos sa kanyang gawain. Naniniwala po ba kayo doon? Katulad po ni Nehemiah sa aklat ng Nehemiah chapter 2, beginning verse 1 hanggang po 10. Sabi diyan, isang araw ng unang buwan ng ikasa 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes ay binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? O tinanong mo yung sa tabi mo. Bakit kaya ikaw nalulungkot? Oh my God. Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo ay wala ka namang sakit. O wala naman tayong sakit, di ba? Tingin lang natin yon. Amen? Tingin lang natin na mahirap siya, pero pinapayaman tayo ng Diyos. Sino kaya yon? Sige pa, tuloy pa. Sabi rin sa verse 3, Kabanata 3, natatakot ako, kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinagbilinan ng aking mga ninuno, pinagalibingan ng aking mga ninuno ay wasak at mga pintuan iyon ay natupok ng apoy. Verse 4, ano ngayon ang nais mo? Pag tinanong ka ni Lord, praise God, pag tinanong ka rin ng Diyos, tatanungin kayo lahat, babae at lalaki, ano ang nais mo? May kanya-kanya tayong naisin, di po ba? Hello? At mamaya tayo darating dyan. Ano ang naisin mo? Tanong ng hari. Kung ang hari sa mundong ito nagtatanong sa atin, si Lord nagtatanong din sa atin. Amen? Nagtatanong din sa atin, Kuya Flor. Nagtatanong din sa atin, Doña Te. Nagtatanong din sa atin, Red. Amen? At Pastor Ato, nagtatanong siya sa atin, Pastor June, Pastor Mamer, Hallelujah, Evangelist at Vivian, anyayahan. Nagtatanong si Lord sa atin. Ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nananalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos, tuloy pa natin, sinabi ko sa hari, kung pahintulutan po ninyo ako ng kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang isayong muli ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno. Sinabi sa akin ng hari, na nooy katabi ng reyna, gaano katagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Sige ba? Verse 7. Nakiusap ako sa hari na bigyan na piniya ako ng mga liham para sa mga gobernador na nalawigan sa kanluran ng ilog Euphrates upang paraalin ako patungong Huda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph.
ang tagapamahala ng kagubatan, ang kaharian upang bigyan ako ng mga trusong gagamitin sa pintuang muog ng templo, sa pader ng lunsod at sa bahay na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Sino makaka-receive doon? Amen. Praise God. So, ang ating pong talakayin sa tema ho ng tinatalakay po natin ngayong buwan ng June. Ano po ang ating tinatalakay? Breakthrough, living for truth. Okay. So, mamuhay daw tayo ayon sa katotohanan. Alam mo ninyo, masarap mabuhay sa katotohanan. Masakit ang malaman ang katotohanan, pero masarap mamuhay sa katotohanan. Amen? Sino po ang nais ng mabuhay sa katotohanan? Amen. 2,000 taon na, mga minamahal ko mga kapatid. Ang Diyos ang unang nagpamalas para tayo ay makawala doon sa kadina ng kaaway. 2,000 taon na ang nakararaan upang malaman natin na yung pagsasakripisyo ng Diyos sa atin, yon ay nagkaroon ng saysay sa ating mga buhay. Hindi ho ito nawala ng kabuluhan. Tandaan ho natin yan. Amen? Kung ang Independence Day ay inaalaala ng mga nagbuwis ng buhay sa kalayaan ng bansang Pilipinas, ang Diyos, mga kapatid, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa maraming tao sa buong mundo, kasama na ako dyan at kayo. Amen? At pinatunayan ng Panginoon na yung mabuhay sa katotohanan ay napakasarap. Hello? Sino ang mga nabuhay na kilala ninyong bayani sa katotohanan? Kabilang na dyan ang ating lolong, si Gat Jose Rizal. Amen? Hello? So, ano kaya naging lolo ni Brother Alex yun? Okay? So, malay natin, yung ating mga inheritance galing doon. Siya ang isa sa mga bayaning nagbuwis ng kanyang buhay para lamang ang katotohanan ay malaman ng sambahayang Pilipino na tayo mga Pilipino hindi tayo pwedeng api-apiin. Hindi tayo pwedeng ibagsak na lamang ng ganon-ganon, kundi itong taong ito nagbuwis ng buhay. Binaril, Kuya Flor. Amen? Doon sa dapitan, sa ngayong kasalukuyan yun ay tinawag na Luneta. Sino pumupunta sa Luneta? Para yung hindi kayo pumupunta sa Luneta, ha? Ako, pumupunta ako sa Luneta, namamasyal ako. Mag-isa lang ako. Wala akong kasama. Ikaw, Kuya